So, hello sir, my name is General Salibas Bas from BSIT3B. So, sa video pong ito is papakita ko po yung pag-demonstrate ng course output static routing configuration. Bale po is papakita ko po muna yung gagawin ko, which is ito, yung topology. Bale ito po pala yung ginawa kong nung last video, which is subnetting of networks. Ayan sir. Ito din po yung mga nilagay kong IP address, subnet mask. So, proceed na tayo sir. Bali, dito may tatlong routers, then 6 na PC. So, first lagyan muna tayo ng router. So, ito yung gagamitin natin ng 1841. Next one is lagyan na po tayo ng PC. PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PC6. Ayan, nilagay naman natin yung host number ng bawat PC. So, PC1 is 765 hosts. Then, PC4 is 150 hosts. PC3 is 50 hosts. PC6 is 900 hosts, and PC5 is 155 hosts, and last one is PC2 300 hosts. So, arrange lang natin. So, next naman natin gagawin sir is connect na natin yung bawat devices sa router. So, ang gagamitin natin router is yung crossover. Yan, same process na. So, next one is alagyan natin ng wide area network interface card yung bawat router. So, bali clicking natin tong R1, then kung makikita nyo dito sir is may mga pagpipilian po tayo na pwede natin ilagay dito. So, off lang natin to, then drag natin tong WIC2T. Then, on na rin natin. Then, next one, same process. Last one. Yan. So, after nyan, pag-connect naman po natin itong tatlong router. So, ang gagawin natin is serial DC. So, R2,
which is serial 0. Then going to R1, then serial 0. Next one is R1, which is serial 1, then going to R3, then serial 01. And last one is R3, which is serial 0, then going to R2 serial 1. Bale, okay na po tayo sa pag-connect ng DCE sa DTE. So, ang next naman natin gagawin, sir, is proceed na tayo sa configuration, which is paglalagay ng IP address, subnet mask, and default gateway sa bawat devices. So, start tayo sa PC1. So, punta lang tayo sa stuff, then IP configuration. So, bali dito, bago po lagyan, sir, is explain ko lang po na dito ko po kukunin sa addressing scheme, which is dito sa PC1 to PC6. Ayan po yung mga ilalagay ko sa bawat PC. So, dito yung IP address nila, subnet mask, then tag doon, default gateway. Ayan. So, proceed na tayo. So, 192.168.7.254, and tag doon, subnet mask is 255.255.252.0. Next one, default gateway 192.168.4.1. Next one is PC2. Next one is PC2. PC2 is 192.168.9.254. Then the subnet mask is 255.255.254.0. Then default gateway 192.168.8.1. Next one is PC3. So PC3 naman is 192.168.11.190. Then default subnet mask 255.255.255.192. Then default gateway 192.168.11.129. Yes, tama. And PC4 192.168.10.254. Then subnet mask 255.255.255.0. Then default gateway 192.168.10.1. Next one, PC5. So 192.168.11.126. Subnet mask 255.255.255.138. and default gateway 192.168.11.1. So last one, 192.168.3.254. Then subnet mask 255.255.252.0. Then default gateway is 192.168.0.1. So ayan, bali po na po tayo sa configuration. So ngayon, sir, is proceed na po tayo sa pag-configure ng routers. So first, click lang natin itong R1, then punta tayo sa CLI, and after nyan, dito type lang natin no, enter, then enter ulit.
After nyan, ay type natin enable, tapos enter, and configure, terminal. After nyan, yan, kapasok na po tayo. Change naman natin yung name ng router natin. So, hostname, tapos lagay natin, gusto natin name, which is R1. Tapos enter. After nyan is, proceed na tayo sa banner, MOTD. So, dito is, kunwari, pag may gustong mag-access na ibang user dito sa router natin is may magpapakitang comment na hashtag unauthorized access is strictly prohibited. So, ayan. Sabi unauthorized access is strictly prohibited. So, enter. After nyan, IP domain natin. IP domain para ang tag doon, hindi niya i-show yung bad transmission sa network. Tapos, enable secret natin para magpagawa tayo ng password, which is 1234, and enter. After nyan, line console 0 lang natin. Line console 0. Tapos enter. Pag-enter natin, lagay ulit tayo ng password, which is sa akin 1234 ulit. Then after nyan, lagyan natin para wala. So after nyan, lagay naman tayo ng password, which is lagay natin line bty 0, tapos enter. Password ulit, tapos 1, 2, 3, login, tapos enter. Para bumana na siya. After nyan, proceed naman tayo sa pag-a-assign ng port. So, dito, lagay lang natin interface FA0/0, tapos enter. After nyan, IP address. So, dito naman sir, yung ilalagay natin IP address at subnet mask is makukuha pa rin dito sa addressing scheme, which is dito. Yan. Bali, isa-isa po yan. May kanya-kanya silang IP address and subnet mask. So, pag R1 lang din, dapat R1. Pag R2, R2, R3, R3. Yan. Sure? So, start na po natin. So, IP address ay 192.168.8.1 192.168.1. Then, subnet mask is 255.255.254.0. Then, enter natin. Tapos, type natin no shutdown. So, kung hindi ko pa ini-enter, so is wala pa pong mangyayari. So, pagka-enter natin, ayan, may connection na siya or nag-up na yung connection. So, next one, interface, bali same process lang. FA0/1, tapos IP address. So, lagay ulit natin 192.168.11.1, tapos subnet mask is 255.255.255.128, tapos enter. Then same process, no shutdown. Check ulit natin, pagka-enter natin, meron na ulit siyang connection. Next one naman sir is i-configure na natin yung serial port. So, same process lang. Interface SA0/0/0, then enter. IP address 192.168
serial state. So ulitin na natin. Interface is equals 0/0/0. Tapos IP address 192.11.4.9.255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 .
interface is 0/0/1. Then IP address 192.168.11.255.255.255.255. So bali dito sir is ito po yung DCE. This is serial 1, kaya lalagyan natin ng clock rate. So enter, then lagyan natin clock rate 9,600. So enter, then no shutdown. Yan. Bali okay na yan. Ulitin na lang natin sigurado. Is 0/0/1. Then interface. Ay, hindi. IP address pala. IP address 192.168.11.255. Tapos enter, clock rate no shot. Yan. So ngayon exit naman tayo sir para makita. Ayan. So kung makikita nyo sir, nung nag tayo kanina, configure tayo ng router. Kung makikita nyo, meron na po siyang password din. Andito na yung parang comment. So lagay na po 1, 2, 3, 4, then 12, then 1, 2, 3. Configure terminal. Check natin configure terminal. Yan, pasok na tayo. Proceed na natin. So ngayon sir is proceed naman tayo sa router ito. Bali same process ninyo. So punta lang tayo sa CLI. Then yan. No lang natin. Then enable configure terminal. Banner MOTD hashtag unauthorized access is strictly prohibited. Banner MOTD hashtag unauthorized access is strictly prohibited. Then enter. After ulit nyan, no ID domain, local. Enable secret para may password ko. Then console line 0. Ay, line console pala. Line console 0. Tapos password ulit.
proceed na tayo sa pag-assign ulit ng port, which is router 2 naman. So bali interface if a0/0, then IP address. So IP address naman, proceed dito, ito sir. Yan po yung ilalagay natin. So IP address 192.168 192.168.4.1, then subnet mask is 255.255.252.0, and enter, tapos no shutdown. So check natin sir, pag kaya enter, ayan, nag-green na siya, which is may connection na siya, or app connection na. Then next one is interface Ethernet, Paris and Paris pin lang, address 192.168.11.193, then 255.255.255.0. So check natin mabuti para dito yung mga kamali. Then 01, mali nga, muntik na, hindi na lang. So address 192.168.10.1, wala lang tayo, dito ako sir, sorry. 255.255.255, enter, then no shutdown. So check ulit natin. Ayan sir, green na ulit siya. Next one, serial port ulit tayo. So interface SE/0/0/0, enter, IP address 192.168.11.198, 255.255.255.5.52. Double check natin mabuti, 192.168.11. Ano ba talaga yun? 93, 193, then 255.255.255.5. Ito. So ito is interface serial 0 is ito po yung DCE, kaya lalagyan natin ng clock rate 9,600, then enter, tapos no shutdown. Next one, interface SE/0/0/1, enter ulit, para same process sir. 192.168.11.198, 255.255.255.252, 192.168.11, then no shutdown. Yan. So exit na tayo, tapos check natin. So yan sir, excuse me po. Kung makikita nyo muli, meron ulit sir, may password, tapos may comment. So ngayon is proceed na tayo sa router 3. So bali same din, enable configure
banner MOTD and unauthorized access is restricted. Enter. Next one is done. No IP lang yun. Tapos enable ayan, spelling na enable secret. Enable secret. After nyan, line console 0, then enter. Tapos password na tayo. Tama ba? Line console, tapos password 1, 2, 3. Then next one is login na para gumana ulit. So ngayon, kasi na tayo sa isa pa. Italagay ng password. Ayan, then enter, tapos login. So ngayon sir, bali proceed na tayo sa last na pag-assign ng port. So same pa rin, interface fa0/0, then dito pa rin po natin doon gagayahin, or ito pa rin yung po yung ilalagay natin doon sa pag-assign ng ports. So yan, gagayahin po ulit natin. So interface 0, IP address 192.168.0.1, then subnet mask 255.255.252.0. Ayan, then tignan mo buti 192.168.0. tignan naman, ayan, 255.255.255. enter, tapos no shutdown. Check natin, enter. Ayan sir, nag green na siya, so okay na siya, or may connection na siya. Next one, interface fa0/1, then IP address 192.168.11.129, then 255.255.255.192. Double check. 192.168.11.129, then 255.255.255.192. Enter. Shutdown ulit. Check natin. Ayan sir, green siya. Proceed na tayo sa next. Next one is so serial na tayo, interface 0/0/0/0, then IP address 192.168.11.117, then 255.255.252. So balik ito ulit yung DCE natin, kaya nalagay ulit tayo ng clock rate. So 192.168.11.197, then 255.255.255.252. Enter. Clock rate 1,600, then enter, tapos no shutdown. Yan. So next one, interface SE0/0/1. Alright, so interface interface SE0/0/0/1, tapos IP address 192.168
enter, tapos no shutdown. Ayan. Bali, next is exit na tayo ulit para makita natin. Ayan. Wait lang. Sir, okay na. Bali, ang next na natin gagawin is mag-a-assign na tayo ng IP route. So, sa bawat router is gagawa tayo ng routing table like may network address, subnet mask, tapos yung exit port. So, proceed tayo sa R1. So, ayan ang password. Tapos, open natin. 1, 2, 3, 4. Then, pasok tayo computer terminal. Ayan. So, dito is lagyan natin IP route and 192.168.4.0. Then lagyan subnet mask is 255.252.0. Then next one is 192.168.11.193. Yan. So yun is ginawa natin sa PC1. So bali PC1 is so yung PC1 ito 765 host. So ito yung network address. Then yung CDR is hashtag 22. So kinuha ko yung subnet mask niya dito sa hashtag 22. So ngayon ito sir 255.255.252.0. Then sa last one ginawa pa yung tagdan labutin ko na. So basta ito sir sa dulo ng SE00. So ito SE00 yung IP address. Ay, mali ako. Sa router 2 pala ako. Sa router 2 SA00. So ito sir yung IP address 192.168.11.193. Yan. Medyo nakakalito sir, pero nabigats ko naman. May 1910 ko. So yun yung PC1. Next one IP route. So dito naman is yung PC4. Then 192.168.10.0. Then subnet mask 255.255.255.0. Then same sila ng IP address, which is 192.168.11.193. Mali kasi tawag isa lang naman sila ng exit port. Yeah. Okay. Then next one next one is PC6. So IP route 192.168 then 0.0. Then subnet mask 255.255.255.0.
address 192.168.11.194. So bali dito naman PC6, yeah, this is PC6. So kung makikita natin, yung PC6 is 900 rows, kaya 192.168.0.0. Then yung sa great mass, kukuha natin sa CDR niya na /22. So /22 is 255.255.252.0. Then yung IP address is kinuha natin sa router 3, which is router 3 siya. So ito SA or serial 1. Ayan. Bali same process din lang naman. So mali ako 202 yun. Ayaw mo pala 190 saan yun? 202 110 2 11 check lang natin. Next one, 80, which is PC3 naman to. 192.168.11.128, then 255.255.192, tapos address 192.168.11.2. Same din lang sa PC3, check natin. So PC3 is 50 hosts, so ito 192.168.11.128, then CDR is /26. So check natin dito para makita natin yung subnet mask. 26 is 255.255.255.192. Then sa exit port, same, which is serial 01. So ngayon service, proceed na tayo sa default route. So 0.0.0.0.0.0. So bali 8 na 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tapos 192.168.11.193. Then kabila naman, ay wait lang, mali 2, 4, 1, 2, 3, 4, 6. Wait lang sir, double check ko lang po. Ay, ito na kasi ako sir. Dito sa paglagay ng mga numbers. Check ko lang sir ha. May space ata yun pala sir. Kaya mali. So, ulitin ko na lang. May space pala yun. 0.0.0.0 tapos 192.168.11.190. Bakit nga ayaw?
Tama naman ako. Ba't kaya ayaw? Ah, kaya pala sir, mali. Nandito kasi ako dun. Kailangan pa rin ng IP row. Tapos 0.0.0.0 0.0.0.0 tapos 192.168.11.193. Ayun, kailangan pa rin ng route 1. So 0.0.0.0 tapos next one is 192.168.11.202. Ayan. So, ayan. After nyan, exit na tama. Next one naman, sir, is gawin naman natin sa router ito. So, same process din lang. So, 1, 2, 3, 4, enable, then 1, 2, 3, 4, then configure terminal. So, next na tayo, which is router to. May same din lang ito. Pero, iba naman ang IP route, which is PC2. 192.168.8.0 then submask 255.255.254.0 then 192.168.11.194. next one IP route 192.168.11.0 and 255.192 tapos 192.168.11.1 saan mo? Mali na ako. 192.111.255.255 then 192.168.11.9194. Enter. So, proceed naman tayo dyan kung paano natin nagawa. Wait lang sir. Sige po po siya. Balis sa first IP route. So, that is R2, PC2. So, PC2, ayan, 350 hosts, kaya 192.168.8.0, then CDR/23. So, check natin yung subnet mask /23 255.255.254.0. ayan, then yung IP address naman is ginawa natin sa 194. So, bali sa router 1 na serial 0. ayan. So, next one, saan yun? So, 192.168. So, ito naman, PC5. So, check natin. PC5 is 125 hosts, kaya 192.168.11.0 then is /25 CDR. Check natin yung /25 and subnet mask is 255.255.255.128. tapos same din lang sila ng exit port na serial 0, which is router 1.
So yan, 192.168.11.1. So yun, next one naman, IP route 192.168.0.0, then 25, sabihin naman is 255.255.252.0, then vendors 192.168, then 11.197. Double check natin, 192.168.11.108, then submit nas 255.255.192, then 192.168.11.197. Yan, double check ulit natin. 192.168.11.188.255.255.255.192, then 192. Ay, wala tayong space. Pwede ba? So wala tayong space pala. Pero ulitin ko na lang. IP route 192.168.8.0 5.255.255.4.0 192.168.11.194. Ha? Ano nangyari? Dito na ako, sorry. Ano na lang ba yung ilalagay ko? Exit ko na lang. Bali, ulitin ko na lang sa dito, sir. Para hindi pa ako malito. Sorry, sir. So, level natin. 1, 2, 3, 4. Bali, malapit na din naman ako. Kaya ulitin ko na lang po dito. Okay. Configure terminal, then IP route 192.168.8.0, then 255.255.254.0, then 92.168.11.194. Next one, IP route 192.168.11.0, then 255.255.255.128, then 192.168.11.194. Next one, 192.168.0.0, and 255.255.252.0, then 192.168.11.197. So IP route 192.168.11.128, and 255.255.255.192, then 192.168.11.197. 192.11.255.255. So bali sa dalawang IP route naman, sir, bali ito is PC6. So
So PC6 is 900 those, kaya 192.168.0.0. Then check natin yung subnet mask sa CDR na /22. So 255.255.252.0. yan. Then so sa kanya naman sir, ang taglon IP address is serial 1, router 3, 01 is router 3. yan. Ay, anong taglon? 197 pala. Ay, serial 0. Ito sir. So same din lang sa next one naman is yung isang IP route na PC3. So ito PC3 50 hosts. Yan, 192.168.11.128. Then /26. Check natin yung subnet mask 255.255.255.192. Then same sila ng exit port. This is serial 0. This is ito 192.168.11.197. So ngayon punta ulit kayo sa default route. So IP route, so it was 0.0.0.0 0.0.0.0 tapos 192.168.11.194. check natin 192.168.11.4. then IP route same pa yan 0.0.0.0 0.0.0.0 then 192.168.11.197. yan. So ngayon proceed na tayo. So ngayon proceed naman tayo sir sa router 3 which is last na. Bali same process lang. So 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 and enable 1, 2, 3, 4. So configure so bali same din lang sir yung gagawin natin. Gawin natin is IP route ulit. Route 192.168.8.0 255.255.254.0 then 192.168.2.168.11.201. next one 192.168.11.0 then subnet mask 55.255.255.0 then 192.168.11.201. next one 192.168.4.0 then 255.255.252.0 then 192.168.11.198. last one 192.168.10.0 then 255.255.0 then 192.168.11.198. yan. So bali sa first IP route which is PC2. PC2 so PC2 350 hosts 192.168.8.0 then /23. so check natin 255.255.254.0. yan.
check natin yung exit port. So 201. So ayan, 201 is router 1. Saan yan? Router 1, serial 1. Ayan. Bali, next IP route, which is PC5, which is ito, sir. Ito, pangalawa. So check natin. PC5 is 125 hosts. So check natin, 125 hosts. Yung network address is 192.168.11.0. Then /25. Check natin sa bitmask. 255.255.255.128. Then ito din lang yung exit port, which is router 1, serial 1, 192.168.11.21. So next one naman is sa pangatlong IP route, which is PC1. So PC1 is 765 host. So 192.168.4.0. Then /22 CDR. Check natin yung sa bitmask. 255.255.252.0. Then exit port naman is 198. So router 2, 198, serial 1. Yan. So same din lang, sir. Last one, last IP route, which is PC4. So PC4 is 150 hosts. So sa network address 192.168.10.0. Then /24. So i-call it natin sa bitmask. /24 is 255.255.255.0. So exit port is serial 1 ulit, which is router 2. Yan. So answer, proceed na tayo sa default route. So IP route 0.0.0.0.0.0.0 tapos 192.168.11.201. Then last IP route or default route 0.0.0.0.0.0.0. Then 192.168.11.192. Enter. Ayan. So exit na tayo. So ngayon, sir, is proceed na tayo sa last, which is sa simulation. Pero assign muna tayo ng package. So paano ba yan? May gagawin ako dito. Ayan, sir. PC1, PC4, PC1, PC1. So PC1, check natin. PC1 to PC4. Lagyan na lang natin dito. Pag dito malito. So PC1 to PC2. PC1 to PC2. And PC1 to PC5. PC1 to PC3. And PC1 to PC6. Ayan. Next one, PC4. So same process. PC4 to PC1. PC4 to PC3. And PC4 to PC6. PC4 to PC5. Then PC4 to PC2. Ayan. Then next one is
PC3 naman tayo. Bali PC3, PC3 to PC6, yan PC3 to PC5, PC3 to PC2, then PC3 to PC1, then PC3 to PC4. Next one naman is PC6. So PC6 is to PC3, PC6 to PC5, PC6 to PC2, PC6 to PC1, then PC6 to PC4. Next one, PC5 to PC2, and PC5 to PC1, PC5 to PC4, PC5 to PC4, okay. Yeah, PC3, then PC5 to PC6. Next one, PC2 naman, last na. So PC2 to PC5, then PC2 to PC1, then PC2 PC4, PC2 to PC3, then last one, PC2 to PC6. So ayan sir, okay na. Voice simulation natin. Tapos edit filters. Ayan. Bali, tag dun. Paano na yan? So, X natin. Ayan. So, we start na po tayo sa pag-simulation. So, the moment of truth. Successful ba? Sana successful, sir. Sana successful. Wait lang ito atin, sir. So, wait lang natin matapos. Bali, matagal sir dahil siguro madami din. Biglang po natin hanggang matapos eh. Yun. Wait lang po natin sir. Pero as you can see naman po is successful naman lahat. Ayan. Killer dahil successful. Wait lang po natin kung matatapos ba ito.
So, bali, kung makikita nyo po dito sa baba sir, lahat naman po is successful. So, hindi naman po siya nag-failed. Ayan. So, bali, hanggang dito po lang po yung video sir. Bali, tapos na po yung pag-demonstrate ko ng course output static routing configuration. So, yun lang po sir. Thank you po sa panonood and God bless po.